Breaking news. Ayon sa ulat, 400 missiles ang ipinalipad ng Houthi papuntang Israel at umabot sa 320 na mga drones ang kanilang ipinalipad buhat ng magkadigmaan ang Israel at Houthis. At ang pinakabagong pag-atake ng Houthi sa Israel na isinagawa nito lamang ilang araw, tinarget nito ang Tel Aviv at ang Jerusalem. Hinihintay ang aksyon ng Israel kung ano ang kanilang gagawin bilang ganti sa ginawang pag-atake ng Houthis. At kahapon lamang, January 10, 2025, hindi lamang Israel ang umatake sa Houthis sapagkat nagkaroon ng coordinated attack ang United States of America, ang Britanya at Israel. Tinarget nito ang kuta ng Houthis ng Yemen at ayon sa ulat, ito na ang pinakamalaking ginawang pag-atake ng Amerika, Britanya, Israel sa Houthis. Ano ang nangyari? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon, January 11, 2025, kinumpirma ng iba't ibang mapagkakatiwalaang international news agency na ang Amerika, Britanya at Israel nagsagawa ng tinatawag na coordinated strike at winasak nito ang napakaraming lugar na hinahawakan ng Houthis ng Yemen. Ilang araw lamang ang nakalipas buhat ng nagsagawa ng pag-atake ang Houthis sa Israel. Tinarget nito ang dalawang malalaking syudad ng Israel gaya ng Tel Aviv at ng Jerusalem. Lahat ng mga tira ng Houthis ay pinasabog na ng mga air defense system ng Israel bago pa man ito makarating sa borders nito. Hinintay ng karamihan kung ano ang aksyon ng Israel. Tahimik ang Israel. Hanggang sa kahapon, January 1, 2025, sumabog sa internet ang isang napakalaking balita sapagkat umatake na pala ang Israel kasama ang US at UK bilang paghiganti sa mga isinagawang pag-atake ng Houthis. Noong nakaraang buwan, merong mga isinagawang pag-atake ang US at Britanya sa Houthis pero hindi gaanong malaki. Pero kahapon mga kaibigan, itinuturing na ang isinagawang pag-atake sa Houthis ng Yemen ay ang pinakamalaking pag-atake buhat ng magkadigmaan ang Israel at ang Houthis. Medyo sinisisi pa ng presidente ng Yemen ang Israel. Bakit raw hindi pa tuluyang patahimikin ang Houthis at mawala na sa kanilang bansa? Marami ng mga Yemeni ang tumitindig laban sa Houthis. Meron ng mga pinagdadakip dahil tahasang nagtitindigan ito sa mga lansangan at nais nilang paalisin ang Houthis sa kanilang bansa. Ayon sa mga eksperto, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng lakas ng loob ang maraming mga Yemeni na tumindig laban sa Houthis, ito ay dahil sa presensya ng Israel, United States of America at ng United Kingdom na kapwa nagnanais na mapalayas ang Houthis sa Yemen. Hindi makakagalaw ang Yemen kung sila lamang mismo ang magsasagawa ng pag-atake sa Houthis sapagkat maraming lugar sa Yemen ang hawak pa ng Houthis. Katunayan, ang Saudi Arabia ay sumusuporta ng napakalaking halaga para sa gobyerno ng Yemen upang labanan ang Houthis. At kahapon mga kaibigan, nagsanib puwersa ang Air Force ng Israel, Air Force ng US at Air Force ng Britanya. At sa mga nagtatanong kung anong mga particular na lugar sa Yemen na hawak ng Houthis ang binomba ng tatlong grupong ito. Ito ay ang military infrastructures ng Houthi na nasa Hodeidah at ang nasa Ras Isa Port at ang western coast nito. Muling inatake ng Israel ang Hesias Power Station. Ang power station na ito ay napakahalaga para sa mga Houthis. Nagkakapera sila rito. And of course, ginagamit din ito para sa kanilang paggawa ng mga armas panlaban sa Israel. Napakalaki ng damage na natamo ang naturang airstrike sapagkat marami sa mga military infrastructures ng Houthi ang wasak na wasak. Ginamit ng Israel ang kanilang F-161 fighter jets.
At ipinaliwanag ng Israeli Authority kung paano nila isinagawa ang plano upang atakihin ang Houthis. Ayon sa isang kumpirmadong balita, merong nagngangalang Brad Cooper. Siya ay Deputy Commander ng US Central Command. Maraming beses na siya ay bumibisita sa Israel nito lamang nakaraang mga ilang linggo. Bumisita ito sa Jerusalem. Yun pala, dito pala isinasagawa ang kanilang plano kung paano nila aatakihin ang Houthis ng Yemen. Ayon sa ulat, sa kanilang plano na pag-atake sa Houthis, hindi raw mawawala sa plano at kailangang ikonsidera kung saan idadaan ang kanilang mga fighter jets. Of course, hindi pwedeng basta-basta lamang sapagkat maaaring lumabag ito sa airspace ng iba't ibang bansa na madadaanan. Wala naman daw problema sa kampo ng United States of America at ng United Kingdom sapagkat meron silang mga warships na nakadeploy sa Gulf of Aden at malapit sa Red Sea. Dito nanggagaling ang kanilang mga fighter jets. Samantalang sa kampo ng Israel, maaaring dumaan pa sa iba't ibang mga bansa gaya ng Saudi Arabia. Pero hindi raw ito imposible na mangyari sapagkat ang Saudi Arabia ay malapit naman na kaibigan ng United States of America at ayon sa ulat, maaari ding idaan ang kanilang mga fighter jets sa Mediterranean Sea at sa Red Sea. Hindi pa isiniwalat ng gobyerno ng Israel kung saan dumaan ang kanilang F-161 fighter jets. Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, naghiwa-hiwalay daw ang Air Force ng Israel at Air Force ng United States of America at United Kingdom. Nagkasundo sila kung saan sila lugar aatake sa Houthis ng Yemen. Ibig sabihin, bawat grupo meron silang kani-kanilang target. Isipin nyo na lang kung gaano kalaki ang damage na may tatamo nito sapagat hindi iisang lugar lamang ang tinarget ng tatlong grupong ito. More than 20 fighter jets ang pinalipad ng Israel. Ibinagsak nito ang mahigit 50 munition sa mga target sa Yemen. Hindi pa kasama riyan mga kaibigan ang mga bomba na binitawan ng United States of America at UK. Hindi rin nakaligtas mga kaibigan ang oil storage facilities na malapit sa mga shipping area. Pero ayon sa kampo ng British Security, wala raw mga commercial vessels ang nasira sa kanilang naturang pag-atake. Sapagkat ang planong ito ay talagang kinalculate nila ng maayos. Ang target lamang nila ay ang mga weapon facilities ng Houthis, ang mga oil facilities ng Houthis, at iba pa na military bases ng grupong ito. Ayon sa ulat mga kaibigan, ang gobyerno ng United States of America ay nakapagtimbre na raw ito sa presidente ng Yemen bago pa isinagawa ang naturang pag-atake. Sinadya raw nila ito upang makahanda ang gobyerno ng Yemen at makapagtimbre naman sa mga sibilyan. Samantala, matapos ang naturang airstrike ng US, Israel at UK, agad na nagsalita ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at hindi nagdalawang isip na inamin ang naturang pag-atake. Ayon sa kanya, quote and I quote, "Houthis are paying and will continue to pay a heavy price for their aggression against us." Sumulat din si Benjamin Netanyahu sa kanyang Twitter account. Ayon sa kanya, they pose a danger to Israel and the entire region, including a threat to global freedom of navigation. Dagdag pa niya, I repeat, we will not tolerate harm to our citizen and our country. Ayon sa kanya, hindi raw sila magdadalawang isip na manakit basta sasaktan ang kanilang lahi. And of course mga kaibigan, dahil mabilis na kumalat ang balitang ito, nakarating ito sa pandinig ng grupo ng Hamas. Ayon sa Hamas mga kaibigan, kinokondina nila ang ginawang pag-atake ng Israel, US at UK. Dagdag pa ng Hamas, ito raw ay isang blatant violation of international law and an assault of Yemen's sovereignty. Dagdag pa ng Hamas, terroristic action daw ang ginawa ng koalisyong ito. Sa ngayon mga kaibigan, ito muna ang mga initial na report na ating nakalap at hinihintay pa ang kabuuang damage na natamo ng naturang airstrike. At malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Kaya antabayanan lamang ang mga susunod na update dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka mga mahal kong kaibigan, isubscribe mo na rin ang napakaliit na channel nating ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. Happy weekends, may God bless you, and thank you so much for watching. Goodbye.